Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Miat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 25, 2025, and our topic is all about sinong disciple ni Jesus ang hindi mo kilala. So, our concept is all about zealots. So, ang zealots ay isang grupong Hudyo noong New Testament na matindi ang paglaban sa Romanong pagpapamahala. So, handa silang gumamit ng dahas para sa kalayaan ng Israel dahil akala nila na ang kaharian ng Diyos ay mararating sa pamamagitan ng rebelyon. Ngunit pinili ni Jesus si Simon the Zealot upang ipakita na ang tunay na kaharian ay hindi itinayo sa espada kundi sa krus. Itinuturo ng zealots kung paano nalilihis ang plano ng Diyos kapag sinusubukan natin itong makamit sa sariling lakas. So, ang kaharian ng Diyos ay sumusulong hindi sa pamamagitan ng kaharasan, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu at Ebanghelyo. So, our Bible readings for today is all about Luke chapter 6 verse 15, ASND version, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Jacob. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is zealots are willing to die for politics and religion. So, ang mga silot ay kilala sa kanilang handang mag-alay ng buhay para sa paniniwala nila sa politika at reliyon. Para sa kanila, mas mahalaga ang pagtatanggol sa Israel kaysa sa sarili nilang kaligtasan. Ngunit ipinakita ni Jesus na may mas mataas pang layunin kaysa sa kamatayan, ang pagbibigay ng buhay upang magligtas, hindi upang pumatay. Second is zealots oppose foreign kings and pagan Rome. So, tutol sila sa kahit anong bansang nangingibabaw sa Israel, lalo na sa paganong Roma. Nakikita nila ang Rome bilang sagabal sa pagkilos ng Diyos para sa kanilang bayan. Pero tinuruan sila ni Jesus na ang tunay na hari ay hindi political ruler, kundi ang Diyos na naghahari sa puso ng tao. And last is zealots are passionate for King Yahweh. So, malalim ang kanilang sigasig para kay Yahweh at naniniwala sila na ang tagapagligtas ng Israel. Ngunit, ang sigasig na ito ay madalas nauuwi sa maling paraan dahil wala itong pagsunod sa puso ng Diyos. So, ipinakita ni Jesus na ang tunay na passion kay Yahweh ay nakikita sa pagmamahal at pagpapakumbaba, hindi sa karahasan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is ask yourself, what is worth dying for? So, syempre, tanungin natin ang sarili natin kung ano ba talagang mahalaga hanggang sa punto ng sakripisyo. So, ang mundo kasi is maraming inaalok na dahilan, pero hindi lahat ay karapat-dapat ikamatay. So, dapat turuan tayong piliin ang mga bagay na may internal value tulad ng pananampalataya, pamilya at pagsunod kay Kristo. Second is ask yourself, what evil do you oppose? So, bawat Kristiyano ay tinatawag na tumayo laban sa kasamaan, pero hindi sa paraan ng zealots. Hindi tayo nilikha para makipag-away, kundi para maging ilaw sa dilim. So, tanungin natin, sarili natin, ang mga kinakalaban ba natin ay ayon sa puso ng Diyos o galing sa mga emosyon natin? And lastly is ask yourself, what you are passionate about? So, ang passion ay regalo ng Diyos, pero kailangan natin itong trabahuin o itrabaho sa tamang direksyon. So, dapat natin tanungin kung ang apoy ng puso natin ay para sa sarili nating plano o para sa plano ng Diyos. So, kapag ang passion mo or passion natin ay naka-align sa Kanya, nagiging makabuluhan ang lahat ng ginagawa natin. So, dako na po tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about what are you willing to die for? For me, gusto kong itanong sa sarili ko, ano ba talaga ang mahalaga na handa akong isuko kahit sa buhay ko. So, sa devotion na ito, isatutunan ko na hindi lahat ng nagpapainit sa puso natin ay galing sa Diyos dahil may mga passion na kailangan isurrender at may mga laban na hindi dapat natin ipaglaban. So, tinuruan ako ni Jesus Christ na ang tunay na kaharian ay hindi ipinipilit sa dahas, kundi ipinapakita sa pagmamahal, pagpapakumbaba at pagsunod. Kaya, ang dapat nating kong ialay ay ang buhay ko, hindi para sa personal na agenda, kundi para sa kanyang kalooban at sa pagkalat ng Ebanghelyo. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang sigasig ay maganda pero kailangan may tamang direksyon mula sa Diyos. Kung mali ang pinanggagalingan ng passion, nagiging destructive ito tulad ng zealots. Kaya magiging intentional natin na hingin ang gabay ng Holy Spirit bago kumilos, manindigan o maging passionate sa anumang bagay.
So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa dahas, kundi sa iyong espiritu. Lord God, linisin po ang puso namin sa maling passion at ituro mo ko kung ano ang mga laban na nais mong ipaglaban. Lord God, bigyan po kami ng puso na gaya kay Jesus, mapayapa, masunodin at handang maglingkod. Naway ang buhay namin ay maging sakripisyo na nagbibigay ng karangalan sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.